4 lang puhunan nito bawat isa. Gusto mo malaman kung paano? Okay, maglagay na tayo ng asukal. Optional yan. Optional, pwedeng di maglagay. Sa seasoning, optional lang din. Lagay tayo ng baking powder, tsaka harina. Ang ginamit kong harina dito, bread flour. Pero pwede kang gumamit ng all-purpose flour. Bahala ko anong trip mong harina, basta harina. At syempre, tubig. Kung gusto mo nawasa o mineral, much better mineral na lang kasi medyo nakakasakit na sa tiyan pagka nawasa sa ngayon eh. O hindi tulad dati ang nawasa, malinis. Okay inumin. So pagtapos nating haluin, punta tayo dito sa siomai, 10 pieces yan. Hatiin or gupitin natin siya sa dalawa. Hatiin mo lang. Mas madali siya hiwain, hatiin kung kunting gagamitin mo. Di mo na kailangan gamitin dalawang kamay mo. Isang kamay lang pwede na. Tapos budburan natin siya ng harina. Oo. Pero sa pagbudbud ng harina na to, optional lang. Pwedeng hindi. O kasi ipiprito rin naman natin siya. So, ito kasi nabudburan ko na. Tapos bigla ko na-realize baka awayin nyo ko. Oo, sabihin nyo. Ba't pinalaman ko kaagad? So, ayan. Ginamit natin si Gabor. Yung kanilang, ayan. Electric cooker with steamer na siya. Non-stick na rin yan. Meron na rin siyang on-off. Oo. Super aesthetic niya. Ayan. Maganda to sa mga nagsisimula pa lang. Nagbo-board. Mabilis maubusan ng laman ang kanilang kalan. Ayan. For emergency use. Pero pag na-brown out, di ko na alam kung anong dapat ko sabihin sa inyo. Habang hinihintay natin na uminit yung mantika, tusukin na natin siya ng toothpick yung ating mga siomai na hinati. Okay. Tapos yung anak ko si Esha, ayan, ganyan siya lagi madalas. Habang ako ay nagluluto, laging ganyan siya nakapaligid sa aligid-aligid ko at inaabangan niya lagi yung niluluto ng kanyang mama. Prito mo lang, deep fry mo lang. Half cook lang, wag mong lutuin ng bongga, wag kang manggigil at lulutuin pa natin ulit dyan. Pagkatapos, ayan, kung makikita nyo yung puti na nakabalot sa siomai, ayan yung butter na tinimpla natin. So, hindi ko na pinakita, marunong naman na kayong magbalot-balot, di ba? Para ka lang nagluluto ng pugo dyan. Ganun. Tapos, sa pagluto niyan, wala kang 1 minuto. Hindi mo na kailangan intayin mag-golden brown yan. Pakiramdaman mo na lang. Ganun. Bilis lang maluto niyan. Para ka nga nagluluto ng pugo. Ganun. Yung butter na ginawa ko rito para sa mga bawal sa itlog. O kaya sa mga nagtitipid. Kaya nabuo yung ganyang butter. So, sa plastic naman, optional lang yan. Pero kung gusto mong itry, gusto mong gamitin, ilalagay ko yung link kung saan mabibili. Okay, tingin ka lang dyan sa baba. Pero kung nagtitipid ka, pwedeng huwag ka na gumamit ng plastic. Pero kung nagtitipid ka talaga ng bongga, huwag mo na rin gamitan ng toothpick. Hayaan mo na yung bumili, kamayin na lang niya. Charot lang. Okay. Basta kung anong trip mo, kung anong diskarte mo, ikaw ang bahala. At itong recipe natin ay for sharing lang naman. So, ganyan lang siya. Kung bibili ka ng plastic na to, ayan, meron na siyang adhesive. So, ikaw natanggalin mo lang yung plastic niya sa likod ng plastic. Puro plastic no, todo-todo na. Sana mabawasan na yung kaibigan mong plastic sa paligid pag bumili ka ng lalagyan na plastic na to. Okay, taste test na tayo. After ng taste test, nandiyan na yung listahan ng recipe at saka costing. At pangalan ng recipe pala natin ay siomai corn dog. Hindi ko sure kung meron ka na nakitang gantong recipe sa iba, pero kung hindi pa, ito, itry mo na nang malaman mo kung masarap ba. Pero don't you worry, katanggap-tanggap naman ang lasa niya. Hindi ko lang sure kung trip mo kasi hindi naman lahat ng pagkain, lahat pare-parehas ng trip. Okay? Sige na, goodbye, good luck. Love you.